Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang paksa natin sa ngayon ay may ugnayan sa napapanahon na tinatawag na Hajj. Kasama na rin ang Umrah. Kahalagahan ng Hajj at kahalagahan ng Umrah. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa mga araw na ito o sa panahon na ito, ay karamihan sa mga Muslim na nais magsagawa ng Hajj ay sila ay naghahanda. Naghahanda sila sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga gamit, sa kanilang mga salapi para sa kanilang pagsasagawa ng Hajj. Alam natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah na hindi rin gaano katagal natapos ang ating pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Talagang nag-struggle tayo sa ating pag-ayuno. Sabihin natin sa termo na nag-jihad tayo sa ating pag-ayuno. At ngayon ay paparating naman yung mga panahon na talagang patuloy pa rin yung pagsasagawa ng jihad. Pagsasagawa ng ating pag-struggle. Kung titingnan natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah ay mula sa jihad patungo sa jihad. Mula sa pag-struggle patungo sa pag-struggle. Mula sa field patungo sa field. Sa madaling salita ay patuloy tayo sa ating pag-struggle. Pag-struggle natin buhat sa pagwawaswas, pag-uudyok ng syaitan. Yan ay matindi nating kalaban. O lantad na ating kalaban. Pag-struggle natin buhat sa ating mga sarili. Sa mga pagnanasa, sa mga gusto natin na magawa. Gusto natin na mangyari. Kalaban natin yung ating mga sarili. Kinakailangan natin makontrol ang ating mga sarili sa mga kagustuhan natin. Pag-struggle natin na ang kalaban na ay yung mga kuffar, yung mga hindi mga mananampalataya. Yung mga sundalo ni Iblis na mga matitinding kalaban na kung saan ay patuloy na nangyayari sa iba't ibang bansa. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kung babalikan natin itong Hajj, itong Umrah, ay napakaganda mga kapatid. Kaya huwag nating isipin na saka lang ako magsagawa ng Umrah, saka lang ako magsagawa ng Hajj. Samantala, mayroon naman tayong pagkakataon na para may sagawa natin ng Umrah o para may sagawa natin ng Hajj. Bakit natin ito hindi kinukuha, hindi ginigrab itong pagkakataon na ito na ibinigay sa atin? Halimbawa, yung mga Islamic Center, yung Awqaf, yung IPC, na sila ay magsasagawa ng libreng pag-umrah, o kaya sa mga panahon na libreng Hajj, o kaya mayroon tayong kakayahan magsagawa, bakit hindi natin ito gagawin? Maling pangangatuwiran kasi na saka lang ako mag-Hajj kapag kamatanda na ako, kasi tuloy-tuloy ng aking pagbabalik loob, pagtawbah. Saka lang ako mag-umrah kapag matanda na ako kasi tuloy-tuloy ng aking pagbabalik loob, pagtawbah. Mali yun mga kapatid. Maling pangangatuwiran yun. Kasi kung may pagkakataon ka na magsagawa ng Hajj, may pagkakataon ka na magsagawa ng Umrah, i-grab mo itong pagkakataon na ito. Anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Ang umrah sa umrah, ibig sabihin ng pagsasagawa ng umrah hanggang sa susunod na pagsasagawa ng umrah, kafara. Ibig sabihin ay nagbubura ng mga kasalanan. Nagbubura ng mga
kasalanan, mga kamalian, lima bainahuma, sa pagitan nila, pagitan itong dalawa na ito, dalawang pagsasagawa ng umrah. Kafaratul lima bainahuma. Wal hajjul mabrur. At ang hajj na mabrur. Anong ibig sabihin ng hajj na mabrur? Hajj na makbul. Hajj na katanggap-tanggap. Hajj na la yukhalituhu ism. Yung hajj na hindi nahahaluan ng kasalanan, paggawa ng labag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagsasagawa ng hajj na bumalik ka sa iyong tahanan na bago ang iyong sarili. Hindi ka bumalik doon sa gawaing mga kasalanan. Hajjun mabrur, katanggap-tanggap na hajj, laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Walang gantimpala, sabi ni propeta, maliban na lamang sa paraiso. Maliban na lamang sa paraiso. Itong pagsasagawa ng hajj na napapanahon sa ngayon, na kinakailangan natin itong habang may pagkakataon, kahit man hindi tayo nagsasagawa ng hajj, ay kinakailangan pa rin ito bigyan ng oras para matutunan natin ang mga katuruan pagdating sa tinatawag na hajj. Hindi lamang sa isinasagawa natin, kundi may bahagi natin sa ating mga pamilya, may bahagi natin sa ating mga kamag-anak, may bahagi natin sa ating mga kababayan ang kahalagahan o ang kagandahan o ang kainaman ng pagsasagawa ng hajj. Na kabilang dito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummuh. Sino mang tao na mag-hajj, magsagawa ng hajj, tingnan ninyo, lalaki man o babae, magsagawa ng hajj, falam yarfuth, na hindi siya gumawa ng mga mahahalay na bagay o mahahalay na salita, o kaya yung mga pagtatalik, o kaya yung mga introduction na maaaring humantong sa pagtatalik. Sasawa. Walam yarfuth, walam yafsuk. Walam yafsuk, at hindi siya gumawa ng anumang labag, masiya, labag sa Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng panlilibak, tulad ng pangungutya, tulad ng pagsisinungaling, tulad ng hindi pagiging makatarungan. Lahat ng mga ito ay pumasok dyan. Walam yarfuth, walam yafsuk, raja'a ka yawmi waladatu ummuhu. Ay babalik siya sa kanyang pinanggalingan, sa kanyang bansa, sa kanyang lugar, na para bagang siya ay bagong isinilang ng kanyang ina. Kayaw may waladatu ummuh. Parang yung araw na siya isinilang ng kanyang ina. Ibig sabihin na ibabalik siya na malinis na siya ay walang kasalanan. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yung nagsasagawa ng hajj ay nandoon siya sa pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nandoon siya sa, ibig sabihin, walang paghahangad kundi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi biro yung mga gawain sa pagsasagawa ng hajj. Kasi kung titingnan natin yung pagsasagawa natin ng halimbawa, yung pag-aayuno, yung pagdarasal, saum at saka sala, ang mga gawain na ito ay ibada, mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, na maaari nating sabihin na ibada badaniya, isang pagsamba na talagang yung katawan mo talagang in-exercise. Yung pagbibigay ng zaka, obligadong kawang gawa, ay ibada maliya. Maaari nating sabihin na pagsamba, isang gawain pagsamba na sa pamagitan ng salapi. Kasi magbibigay ka ng pera. Pero itong pagsasagawa ng hajj, tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, nandito na. Yung ibada badaniya, ibada maliya. Ito yung gawaing pagsamba sa pamagitan ng yung katawan mismo. Nag-struggle ka dito. At gawaing pagsamba sa pamagitan ng yung salapi o yung ibig sabihin ay kayamanan. Kaya habang ikaw ay nagsasagawa ng hajj, ay ikaw ay nasa pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin dahil ito ay pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Saan pinag-utos? Sa mga may kakayahan. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. At para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay iniatas niya sa mga tao, ipinagutos niya sa mga tao, hajjul bait, ang pagsasagawa ng Hajj. Hajj, doon sa banal na bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Man istata'a ilayhi sabila. Sa sino mang may kakayahan, sa paglalakbay. May kakayahan sa paglalakbay. Kaya tuloy-tuloy ang ating pag-struggle, tuloy-tuloy, araw-araw, walang tigil. Tuloy-tuloy ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang stop ito. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. At sambahin mo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sambahin mo ang iyong Panginoon hanggang sa dumating sa iyo ang katiyakan. Ano itong katiyakan? Ang kamatayan. Habang tayo ay nabubuhay, ay sasambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga alam natin na may ugnayan sa mga gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kabutihan, higit sa lahat ay gawin natin yung mga bagay na kahit na tayo ay mamatay, ay tuloy-tuloy pa rin na mapapakinabangan natin na hindi mapuputol yung gawain na iyon, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng ating mga anak, pangaralan natin ang ating mga anak. Tulad ng mga pananaliksik ng kaalaman, sikapin natin na matuto para may bahagi natin sa ating kapwa. Tulad ng pamimigay ng tinatawag na kawanggawa o pagsuporta sa mga magaganda o mga mahahabang mga plano alang-alang sa kabubuti ng mga tao para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tandaan natin, mga kapatid, na napakahalaga ang pagsasagawa ng Hajj at napakahalaga ang pagsasagawa ng Umrah. Pag mayroong pagkakataon ay huwag natin baliwalain, i-grab natin ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum.